We are COG Manila District, and we exist to become a growing district for the glory of God. We are committed in implementing COG Philippines programs and policies, in seeking the welfare of the pastor's family, in facilitating church growth, in raising the standard, in developing the new breed of leaders, in establishing one COG per city in Metro Manila. Let us be united as we passionately strive to grow for the glory of God. We are COG Manila District. Blessed Sunday, COG Manila District. At ngayong araw pong ito, tayo po'y nagtitipon sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan po natin. Ang kagalakan ng Panginoon ay maranasan po natin sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. At to begin with this message, may tanong po ako, sa palagay po ninyo, ano ang mas marami? Ang nag-church o yung hindi nag-church? Tingnan po natin ang ating population dito sa Pilipinas, yung nagche-church o yung hindi nagche-church. At gusto ko pong sabihin po sa inyo, most people are not interested in the church. Bakit kaya? Not unless they have a desperate need for God's help. Ang tao po nagsisimba lamang po kapag sila ay napadaan sa simbahan. Alam niyo po, may mga tao nga na nakasakay sa jeep, sa tricycle, naglalakad, at pag napadaan sa simbahan, naaalala ko po, nag-aantanda po sila, nagsa-sign of the cross. At yung iba naman po, naaalala ko rin po na sila po ay nagsisimba lamang kapag birthday. Yung kanilang bagong kasuotan, ipapabless sa church. At ganun din po, may mga nagsisimba din po sa Pasko lang, bagong taon, at higit sa lahat, nagsisimba po ang tao kapag siya ay dumaraan sa mga problema at pagsubok sa buhay. At marami pong tao sa panahon po natin ngayon, hindi po nila na-appreciate ang church. We only appreciate church if we, number one, know God. Kapag kilala mo ang Diyos, ma-appreciate mo ang church. You will go to church even you don't have a need. Dahil kilala mo ang Diyos eh. Pag kilala mo siya, pinupuntahan mo siya doon dahil siya ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon, ang iyong Ama. Pupunta ka sa tahanan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa tahanan ng iyong kaluluwa. At mga kapatid, ito'y nangyayari po dahil mahal mo ang Panginoong Diyos. At kapag mahal mo na ang Panginoong Diyos, ito'y natural na bumabalong sa iyong puso ang pag-church. Now, tatanungin po natin, you ask, what is the need of the church? Kapag mahal mo kasi ang Panginoon, iniisip mo, hindi na yung mapapala mo, kundi ano ang maitutulong ko sa tahanan ng Panginoong Diyos. Ngayon mga kapatid, ngayong umagang ito, ang tanong po, mahal mo ba ang Panginoong Diyos? You cannot love God without loving the church. Kaya ngayong umagang ito, pag-usapan po natin ang salita ng Diyos, and we title our message today, I Heart the Church. Shall we bow down our heads and let us pray? Father God, we thank you for this wonderful opportunity, O Lord God, that you have gathered us under your wings, under your care, under your blessings, O Lord God. Today, in your presence, there's fullness of joy. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami, maunawaan namin ang iyong salita ngayong araw na ito. Puspusin mo kami ng kagalakan sa iyong salita. Panginoon, mahal na mahal ka namin. At yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, Lord, ine-express po namin sa pagmamahal namin sa iyong tahanan, sa iyong templo, sa iyong simbahan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. We honor you and we bless you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Now the question is, why do I need to love the church? Bakit po kailangang mahalin ang simbahan? Because God has built the church. Ang Panginoong Diyos ang nagtayo ng simbahan. At ang sabi nga po ng Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you, you are Peter,
and on this rock, I will build my church. Yung salitang I will build my church, ang may sabi po niyan ang ating Panginoong Hesus. And the gates of hell shall not prevail against it. Magtatagumpay ang simbahan sa tulong mo, sa bawat isa sa atin, sa tulong ng Diyos. Kung sama-sama po tayo, tandaan po natin, itong simbahang ito, ang Diyos ang nagtayo, ang Panginoong Hesus ang may sabing, I will build my church. At mga kapatid, the church belongs to God. This church, itong tahanang ito, galing sa Panginoong Diyos. Since ito'y galing sa Panginoong Diyos, Diyos ang nagtayo, mga kapatid, never speak ill or do anything evil to the church. May mga tao po na hindi mapigilan ng kanilang salita sa pagsasalita ng masama sa simbahan. Minsan po mga Kristiyano, ganun din. Nakapagsasalita ng masama sa simbahan, hindi po pwede. Kung mahal mo ang Panginoong Diyos, at ang Diyos ay nagtayo ng simbahan, mga kapatid, wala po akong karapatan para laitin ang simbahan ng Diyos o gumawa ng masama laban sa tahanan ng Panginoong Diyos. Minsan po, sa panahon po ni Saul, inusig niya ang simbahan ng Panginoong Diyos. At marami pong Kristiyano ang kanyang pinahuli at pinarusahan at napatay. Pero isang araw on his way to Damascus, hinarap siya ng ating Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng matinding liwanag. At si Saulo ay bumagsak sa lupa. Sabi ng Acts chapter 9 verse 4, he fell to the ground and heard a voice to him saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Look at this. Look at this. Sino ba ang pine-persecute ni Saul? Di ba ang simbahan lang? Pero sabi ni Jesus Christ, ako ang pine-persecute mo. Kasi po ang simbahan ang may lagay ang ating Panginoong Diyos. Ang nagtatag ang ating Panginoong Diyos. Kanya ang simbahan at minamahal ng Panginoong Yesus ang simbahan. Namatay siya para sa iglesia. Now, why do I need to love the church? It is through the church that our faith and relationship with God is built. Dito tayo tumatatag sa ating pananampalataya at ang ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Dito tayo linggo-linggong binibuild up hanggang sa mapalapit tayo sa ating Panginoon para lalo pa natin siyang makilala, para lalo pa tayong tumingkad ang pananampalataya natin sa Kanya at tayo lumago sa pananampalataya. Now, the question is, which is more difficult to love? Siguro tinatanong po yun ng mga tao eh. Para sa iba, church ba o ang Diyos? It is God or the church? Sinong mas madaling mahalin? The church is not the place but a group of people. Mga kapatid, pagka Diyos, madaling sabihin, Lord, mahal na mahal kita. Kaya lang po, hindi lang po tayo umiibig sa salita lang. Ano po? Kaya lang po, sa church, mahal mo ba ang church? Pero napapaisip po tayo doon. Bakit po kaya? Kasi po ang simbahan po ay meron pong mga kahinaan. The church is not a perfect community. Ano po? At ang mga tao rin sa loob, meron pong mga flaws. Merong mga kapintasan. Look at you and me. We are not perfect. It is only by the love of God that we are here. We are accepted because of the love of God. Kaya lang po, hindi tayo perfecto. Si Lord lang ang perfecto. At mga kapatid, dito sa loob ng church, meron po tayong expectation kasi na pag sa loob ng simbahan, dapat ang mga tao banal. Pero mga kapatid, ginaawaan lang tayo ng Panginoong Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Marami tayong flaws. Look at me. Hindi po ako perfect. Look at your pastor. Hindi sila perfect. Yung manggagawa, hindi perfect.
Hinayaan lang ng Panginoong Diyos at araw-araw binabanal ng Panginoon. Linggo-linggo bini-build up ni Lord ang pananampalataya hanggang sa maging perfect sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Now, sa loob ng church, may dahil nga meron tayong expectation, ano po, mga kapatid, nagkakaroon ng sakitan. Kaya ang tanong ganito, I heart the church or I hurt in the church? Mahal ko, sinaktan ako, pero ang katotohanan po ang nakakasakit sa'yo, yung minamahal mo. Meron po kasi tayong failed expectation. Meron po tayong differences. At meron din pong conflict sa loob ng church. Kaya po ang solution, ito lamang po ang nag-iisang solusyon ng Diyos. Love is the only thing that could heal our hurt. Love is the only thing that could fill our flaws. Tingnan niyo po ang mag-asawa. Ang mag-asawa po, pag nagliligawan pa yan, di ba? Sino po may mga asawa rito? Ayan. Pag nagliligawan po, pambira, ang pinapakita ng lalaki, ang lahat ng kanyang kabutihan. Ganon din ang babae. Pinapakita niya rin ang kanyang kahinhinan at kagandahan ng ugali. Pero pag nagsama na, madidiscover mo na, pambira, ang mga flaws. Di ba? Ano, iiwan mo? Do you live or do you love? Mga kapatid, mahalin po natin ang ating mga asawa. Pag na-discover na natin ang kanyang kahinaan, mahalin po natin kung paanong minahal ng Diyos ang church. Hindi tayo perfect, pero minahal tayo ng Panginoong Diyos. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 25 to 26, Husband, love your wives just as Christ loved the church. Gave Himself for her. Ibinigay ng Diyos. Tayo rin po, no? Ibinibigay po natin ang ating pag-ibig sa church. Ano po? To make her holy, cleansing with her with the washing of water by the word. Mga kapatid, gusto po ng Panginoong Diyos para sa atin, ano po, na mahalin po natin ang tahanan ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon, ang simbahang ito. Ano po? Kung paano ang Panginoong Diyos na pinagtsatsagaan tayo. Ano po? We love in spite of the pain and the loss. Do we love the church? How do we love the church? Siguro po, tatlong bagay. Una, love one another. Paano ba natin mamamahal ang simbahan? Mahalin natin ang bawat isa. Ano po? Magmahalan po tayo. Sabi po ng John chapter 13, verse 34 to 35, A new commandment I give you. Love one another. Ano po itong one another na to? Paulit-ulit ito sa New Testament. Ano po? As I have loved you, so you must love one another, sabi ng ating Panginoong Yesus. By this, everyone will know that you are my disciple, if you love one another. Mga kapatid, minsan iisip po natin, ano po, na humayo, mag-evangelize, ano po, para dalhin ang tao sa church. Tama rin naman po yun. Pero kung sa loob ng church, hindi tayo nagmamahalan, hindi po natin mapapatunayan na we are disciples of Jesus. Pero kung nagmamahalan po tayo, ano po, makalalaman ng lahat na kayo'y mga disipulo ko, sabi ng ating Panginoong Yesus. At ang tao po, maa-attract sa atin. Why love has to be commanded? Bakit po kasi? Ang human po, ang mamahalin lang niya ang kanyang sarili. Selfish po ang tao. Puro sa kanya, puro akin. Puro ako. I, me, myself. Yun po ang tao. Pero mga kapatid, pag ini-extend po natin yan sa one another, ano po? Minamahal po natin ang tahanan ng Panginoong Diyos. We will love others because of Him. Tanong, paano ba tayo magmamahalan? Kaya bang mahalin ang hindi ka ibig-ibig? Mahalin mo yung ayaw mong mahalin kasi mahal mo ang Diyos. Paano ba natin mamahalin ang ating... Tingnan niyo po ang inyong katabi.
Yung inyong katabi siguro kaya mong mahalin kasi katabi mo yan. Tingnan mo yung nasa unahan mo, nasa likuran mo. Si Jesus, inibig niya maging ang hindi kaibig-ibig. Alam niyo po kung sino yon? Ikaw at ako, hindi tayo kaibig-ibig. Pero pinili ng Diyos na ibigin tayo. Kaya po, tayo naman, inuutusan po na mahalin natin ang ating kapwa. Huwag po tayo mamili. Minsan sa loob ng church, nagugrupo-grupo eh. Ito lang yung mahal namin. Buwagin na po ninyo yan. Iparamdam po natin ang pag-ibig natin sa mga hindi kaibig-ibig. Mga kapatid, the only way people will know that we are Christ's disciple is through loving. Pangalawang bagay, who do we love? Sinong mamahalin natin? Love your flock. Ngayon po, ngayong oras na to, nagsasalita po ako para sa pastor at para sa mga leaders ng church. Dahil pinili po tayo ng Panginoong Diyos na pangunahan ang simbahan, especially the pastors. Ano po? Sa Manila District, sa pastor ng church na ito. At sinasabi ko rin yun sa aking sarili. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4, be shepherd over the flock of God, has entrusted to you. Watch over it as God does. Don't do this because you have to, but because you want to. Don't do it out of greed, but out of desire to serve. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. At ang verse 3, don't be rulers over the people entrusted to you, but be examples for the flock to follow. Then, when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Mga kapatid, look at this. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng simbahan, ng mga tupa. Ang sabi po diyan, 2 beses po diyan sa ating mga binasa, God has entrusted to you to watch over it. Ano po? Alagaan. Tayo po'y pinili ng Diyos. Look at this. Ano po? Hindi po tayo magiging pastor kung wala pong pinagkatiwala sa atin. Hindi po tayo magiging pastor kung wala pong pinagkatiwala ang Panginoong Diyos sa atin. Hindi po kayo magiging leaders ng ministry na pinagkatiwala po sa inyo kung wala kayong pangungunahan. Mga kapatid, lahat po tayo ay magsusulit. At sa pagsusulit po natin, ito po ang sukatan. Ano po? Naging mabuti ka ba dahil sa iyong pag-ibig? Or, pambihira, ikaw ay naging palautos lang. Ano po? Naging rulers ka lang. Ano? Taga-utos lang. Mga kapatid, tayo ay magsusulit sa Panginoong Diyos. Ikaw at ako ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Mga pastor, pinagkatiwalaan ng tahanan ng Panginoong Diyos ng mga tupa. At kung ikaw ay leader, tayo mga leader, ano po, mapalad po tayo dahil po tayo ay pinaniniwalaan ng mga tao. Naniniwala ang tao sa atin kaya nakatayo pa po tayo rito. At yung pagtitiwala po na yan, hindi po natin sasayangin. Amen po ba ron? Now, pangatlong bagay, ano po, who do we love? Love your pastor. Yung nangunguna po sa inyo. At ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 to 13, brothers and sisters, we ask you to respect those who are working with you, the pastors. Ano po? Respect. Leading you and instructing you. Think of them highly with love. Ito po, yung church, tayo po, ano po, mahalin po natin ang pastor na ibinigay po sa atin ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, pastors are gifts of God to the church. Mga kapatid, regalo ng Diyos. Tingnan niyo po ang inyong mga pastor, regalo po yan. Ano po? At ang regalo, pinahahalagahan yan, lalo pa mula sa Panginoong Diyos. Kaya sabi po sa verse 13, think of them highly with love. When was the last time you expressed your love to your pastor? Alam niyo, minsan lumalapit po tayo sa pastor, puro reklamo lang tayo.
Hindi na po natin pinaparamdam sa kanya ang pag-ibig. Or minsan naman, ano po, umiibig lang tayo sa bibig lang. Mahalin daw po natin, sabi po rito, think of them highly with love because of their work. Alam niyo po, ang pagpapastor po ay pagkatawag ng Diyos. Ano po, trabaho ito na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos. At kapag ikaw ay nagmahal sa pastor, ano po, ikaw ay mabubuhay ng payapa. Ano po, iyan ang pangako ng ating Panginoong Diyos. In Hebrews chapter 13 verse 17, obey your spiritual leader and do what they say. Wala pong pastor na nag-isip ng masama sa kanyang tupa. Wala po. Kung meron man, siguro mangilan-ngilan lang. Ano po? Pero halos lahat iniwan nila ang kanilang hanap buhay at sumunod sa Diyos. At yung pagsunod po nila sa Diyos, mga kapatid, tawag yan sakripisyo dahil mahal nila ang Panginoong Diyos. At ang mga pastor, hindi nabubuhay yan sa pera. Pero mga kapatid, how do we express our love to our pastor? Obey them. Ano po, sabi sa Hebrews 13:17, obey your spiritual leaders, your pastors, and do what they say. Kung anong sinasabi nila. Their work is to watch over your soul. Ang trabaho nila, alagaan ang iyong kaluluwa. Minsan natatapik tayo ng pastor, ano po, kasi gusto niya maipresent tayong lahat doon sa harapan ng Panginoon. Gusto niyang madala tayo doon sa kaligtasan. Ano po? Kaya sabi ng Bible, give them reason to do this with joy. Huwag po natin pasakitan ng pastor. Yun po ang pagpapahayag ng ating pag-ibig. Hindi lang tayo umiibig sa salita. Pastor, I love you. Tapos at the back, kung ano-ano sinasabi natin. At the back, ang dami nating reklamo. Pero tandaan po natin, nandyan po sila, ang mga pastor, dahil sila po ang pinili ng Diyos. Give them reasons to do this with joy, not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Mga kapatid, in Galatians chapter 6, verse 6 to 7, let the one who taught the word share all good things. Yung nagtuturo, anong pagpapalang meron ka? When was the last time na nagbigay ka o nagkaloob ka sa pastor? Nagkaloob na po ako sa church okay na po yun. Hindi, yung personal mo, mula sa'yo, ipagkakaloob mo sa pastor. Importante po yun ha. Dahil ang pastor nangangailangan din. At mga kapatid, ang pastor po, minsan po, dinadaanan po ng blessing yan. Binigay mo, nagiging blessing din sila sa iba dahil sa'yo. Kaya po, sabi po dito, let the one who is taught, tinuturuan ng salita ng Diyos, share all good things with the one who teaches. Minsan sabihin natin, ano ba ginagawa ni pastor? Magpipreach lang, dali-dali nga yan. Kahit ako, kaya kong gawin yan Pero mga kapatid, iba ang pinili. Pinili ng Panginoong Diyos. At kung ano ang gagawin mo sa pastor, yun din ang gagawin sa iyo ng Diyos. And look at this, meron pong kasunod dyan yung verse 7. Napaka-importante nito. At ito po yung buong context ng Galatians chapter 6, verse 6 and 7. Huwag po natin ihiwalay. Yung atin pong, para sa iba po sikat na verse, ano po? Verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, this he also reap. Nung at least, ang sabi po rito, yung nagtuturo, pagpalain mo. Hindi mo maiisahan ng Panginoong Diyos. Hindi mo malililang ang Panginoong Diyos. Kung ano ang iyong itatanim, siya rin ang iyong aanihin. Ano tinatanim mo sa pastor mo? Gagalitin mo lang siya sa pagsasalitaan ng masama. Alalahanin mo, babalik sa'yo yan. Gusto kong ikwento sa inyo ito. Recently, ka-text ko kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, Kuya, kailan mo ako dadalawin?
Eh, bakit naman? Bumili na ako ng Fortuner, V-Variant, top of the line, 2018 model. Sabi ko, eh, ano, nag-tights ka ba? Baka bumili ka hindi ka nag-tights. Tapos nag-tights naman. Nag-love gift ka ba sa pastor? Oo naman. Nakabili na siya ng X-Max, Yamaha X-Max. Pambihira, sabi ko, buti pa 'tong kapatid ko, eh. Alam niyo po 'pag tama po, kaya pala siya pinagpapalang lalo ng Panginoong Diyos dahil ginagamit niya ang bigay ng Diyos sa kanya para magtanim sa matabang lupa, ang pastor. Ang pastor po, matabang lupa. Kung anong tinanim mo sa kanya, ibinabalik sa'yo ng Diyos. Higit pa, siksik, liglig, at umaapaw. Siyempre, bibigay muna natin yung tithes natin, dapat buo yun. Dahil kapag binigay natin yung tithes natin, ano po, tinutulungan natin yung pastor. Dahil pambira, lahat po ng gastusin, nasa kanyang isipan yan. Lagi siyang merong hinahabol na babayaran, mga gastusin sa simbahan. Pero kung tayo tapat, praise the Lord. Sabi po rito, God is not mocked. Whatever a man sows, this will also reap. Kung anong tatanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng sama ng loob. Magtanim ka ng kapayapaan, tatanggap ka ng kapayapaan. Magtanim ka ng pagpapala sa pastor, pagpapalain din ng buhay mo ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi siya yung chief shepherd, pastor din ng Panginoon, naiintindihan niya yan. Love your pastor by blessing him, and God will bless you in return. Alagaan mo ang pastor mo, aalagaan ka rin ng Panginoong Diyos. Pasakitan mo ang pastor mo, pasasakitan ka rin ng Panginoon. He is the chief shepherd. Look at this, ano po. Marami pong lumalaganap ngayon, ano po, na grace teaching. Ano po. Pero alam niyo mga kapatid, ang katotohanan, love is greater than grace. Bakit ko sinabi yan, yung love is greater than grace? Because grace only exists because of love. Nasa pag-ibig pa rin. Ano po? Nag-i-exist lang ang grace dahil sa pag-ibig. Ang grasya ay nag-uumapaw dahil sa pag-ibig ng Diyos. The church only exists because of love. Tayo, tinanggap ng Panginoong Diyos dahil sa pag-ibig. Tinatanggap din natin ang bawat isa dahil sa pag-ibig. Nililinis tayo ng Panginoong Diyos dahil sa pag-ibig. Minamahal natin ang pastor dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, now about your love for one another. We do not need to write to you, for you yourself have been taught by God to love each other. Mga kapatid, turo to ng Diyos. Mga meron po tayong sinasabi, kasabihan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tinuro ng Diyos that we should love one another. Tinuro ng Diyos that we should love God. Tinuro ng Diyos that we should love the pastors. Tinuro ng Diyos that we should love one another. Mga kapatid, ito'y turo ng Diyos at kung gagawin po natin ito, kapayapaan ang dulot nito sa atin. The question today is, do you heart the church? Paano natin mamahalin? Ulitin ko po, by loving one another. Ulitin ko po, by loving the flock. Para po sa mga leaders, para sa mga pastor. At sa kawan naman ng Panginoon, love your pastor. At mga kapatid, tatanggap po tayo ng kapayapaan mula sa Panginoon. At ang pag-ibig ng Diyos ay lalong mararanasan sa kanyang tahanan. So let us love one another. Tayo po yung mga tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyo. Lord God,
Dalangin po namin, Panginoon, na matuto po kaming umibig. Ibigin ang iyong simbahan, Panginoon. Panginoon, paano namin iibigin ang iyong simbahan, Lord? Lord, lagi po kami, Panginoon, maging available kung paanong ikaw ay nag-sacrifice, Panginoon, para sa simbahan. Matuto lamang naman po kaming tumugon, Lord God, kung paanong ikaw ay nagsakripisyo para sa simbahan, Panginoon. Lord, matuto din kaming magsakripisyo. Lord, ngayong araw na ito, Lord God, pangunahan mo po kami ng Santong Espiritu, Diyos, upang ang iyong salita, Panginoon, ay hindi mawala sa aming puso. O Lord God, sa puso namin, magmumula ang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin that we should love your church. At ang lahat ng bagay patungkol sa church, Panginoon. O Lord God, ngayong araw na ito, pagkaisahin mo po ang Manila District sa pag-ibig. Ang COG, Las Piñas, Panginoon, pagkaisahin mo rin po. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig mo, Diyos. Sapagkat, Lord, higit ang iyong pag-ibig. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Pangunahan mo kami ng iyong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory. God bless you po.